Epektibo po ang panibagong dagdag singil sa produktong petrolyo. May patong po na halos 2 piso. Sa per liter po ng diesel, abay 196, may butal pa. Tataas din po ng piso 60 sentimos ang per liter po ng gasolina at piso 45 sentimos po ang kerosene. Ito na ay kalamang sunod pong linggo ng dagdag singil sa gasolina at ikalawa ho naman sa diesel. Nauna pong tinayang magtataas ang presyo po ng produktong petrolyo dahil pa rin po sa alanganing pandaigdigang supply. Ito na kami. Samantala, inanunsyo po ng Meralco na hindi malabong magtaas ng singil sa kuryente sa June billing. Kasunod po yan ang pagsailalim sa Luzon Grid sa red alert ng ilang araw ngayong buwan. Dahil pa rin po yan sa aberya sa transmission lines. Umabot po sa 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Noong mga oras na nakataas ang red alert noon pong May 13 hanggang 15. Hindi rin daw nakatulong na sobrang taas ng demand noong panahong yun ay nalagpasan na nito ang peak demand noong 2025. At ngayon nga mga kapatid, ito nga po, ngayon sa pahayagan The Philippine Star at lahat ng pahayagan, may report dito yung NGCP. NGCP Empowering the Nation. Ang binabanggit nga po nila dito nga, yung pong patuloy nila na paglalagay po ng mga linya para po sa kakulampong koneksyon ng mga planta ng kuryente tungo sa mga distributors. Kung ito sinasabi nila, iba sinasabi ng DOE. Hindi po ba? So, kailan ho ito mariresolve itong isyong ito? Yan din po ang isa nga sa mga dapat din pong unahin ng ating pong gobyerno with all due respect sa ating pong presidente dahil nga sa nangyari pong mga brownout na nakakaapekto sa mga negosyo. So kung maaari nga po sana, itong mga isyong ito ma-resolve. Alright? Ito ngayon, no, sa mga pahayagan. Inuuna kasi ang personal issues Meron silang, Baka naman. Meron silang mga patalastas. Ang DOE, iba din sinasabi. Hindi ho ba? Sandali. Baka naman. Ay nako. Samantala po naman nanawagan do pong isang grupo na bawiin ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtaas nga po ng minimum access volume of MAV para po sa karneng baboy ngayong taon. Mula kasi sa dating 54,000 metriko tonelada, abay lagpas po 200,000 metriko tonelada na ang maaring angkatin sa ilalim po ng MAV. Ibig sabihin po, maraming aangkatin sa mas mababang tax. Sabi ho ng Samahang Industriya ng Agrikultura, sobra-sobra na po ang supply ng baboy at tila pinapatay na po ng lokal na industriya sa dami po ng inaangkat na pork products. Ayon pa rin po sa grupo, hindi naman daw kasama ang karneng baboy sa mga pangunahing dahilan ng pagbilis po ng inflation o antas ng pagtaas ng presyo po ng bilihin. Kaya't walang rason para sa direktiba. Pag-uusapan din po natin tong isyong ito. Samantala, pinabulaanan ng isang grupo ng mga manggagawang ulat ng mga Pilipino ang ikalawang pinakamasayang mga empleyado sa Asia Pacific. Oo, yung mga Pinoy mismo ang tumututol. Sino daw ang na-survey dito? Sa survey po ng Job Street, nasa 77% ng mga empleyado ang nagsasabing masaya po sila sa kani-kanilang trabaho. Ikalawa po ang Pilipinas sa Indonesia kung saan 82% ng mga empleyado ay masaya sa kanilang trabaho. Pero ang giit ng Federation of Free Workers, taliwas ang survey sa pag-aaral ng Workers' Rights Watch kung saan lumabas na mayroong naitatalang 1.5 na kaso ng workers' rights violations kada linggo noong nakaraang taon. Ang giit ng grupo kung tunay na masaya mga empleyado sa bansa, bakit patuloy pa rin ang paghahanap ng oportunidad sa ibang bansa? Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.